Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong Senado, mga tambay, at lalong-lalo po ang Senate President na si Wambol University raw po ito, si Tito Soto. Ayan po, para po mailihis at mailayo po ang issue umano sa malawakang korupsyon, lalong-lalo po sa Blue Ribbon Committee, mga tambay. Nakita naman po natin ang Blue Ribbon Committee. Mga kabayan, biglang nawala at biglang nagkagulo. Mula nung magsalita po si Master Sergeant Gutesa, ay nagkandaleche-leche na po ang Blue Ribbon Committee, mga katambay. Pero ngayon, dapat pong buhayin ng issue ng impeachment. Siyempre, kailangan po yan kasi wala po silang kapag-pag-asa na talunin po ang Vice President sa halalan. At kailangan po nilang buksan ang impeachment ng confidential fund na mismo ang COA. COA na mismo nagsasabi na maayos ang paggamit ng opisina ng Vice President. Pero ayaw nilang buksan ang confidential fund ng Presidente. Diyan ka bibilib sa mga tao na ito, mga kababayan. Confidential fund, confidential fund. Pakinggan po natin mga tambayang balita at komentuhan po natin. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ipinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sakali mang baguhin ng hukuman ng desisyon, ay handa sila na muling buksan ito. Personally, yes, the answer is in the affirmative. Yes, I will be prepared, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives. Samantala, sa inilabas naman na resolusyon ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual na tumututol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hiniling din ng mga petitioner na magdaos ng oral arguments o pagdinig ang Supreme Court sa kaso. Mia Alonso, UNTV News. Okay, mas magagaling pa kayo sa Korte Suprema. Mas magagaling pa kayo sa mga nagsunog ng kilay, mga tamay. Nagsunog at propesyon ang batas. Mas magaling pa kayo. Unbelievable. Siyempre po katamay, mas magugustuhan po nilang buksan yan. At siyempre, magugustuhan po nila yan na ang hukuman, dahil napakarami po, majority po ng ating Korte Suprema, mga justices, ay pabor. At talagang hindi po sila pabor sa impeachment, mga tambay. At napakarami po kasing paglabag ang ginawa po, lalong-lalo po sa pag-impeach sa Vice President. Dahil iyan po ay kataas-taasan na Korte Suprema. Pero hindi pa rin po nila pinaniniwalaan ang desisyon ng Korte Suprema dito po sa impeachment ng Vice President. Ganyan po katindi ang politika, pamumulitika, mga kabayan, lalong-lalo po sa Vice President. Dahil ang dating Pangulong Duterte ay naipatapon na po nila ng napakabilis, walang proseso, walang due process. Sanay na sanay po kasi sila sa ganyan, mga katambay. Ang proseso ng batas ay nasa kanila po. Kaya nga po hindi na nila dinala si dating Pangulong Duterte sa judicial Di ba? Kasi hindi nila mapapadala yan sa The Hague, sa Netherlands. Di ba? Hindi nila mapapadala dating Pangulo diyan kung dinaan po nila sa judicial yan at binigyan ng
due process. Di po ba? Pagkabatas. Ganyan din po kasi gusto nila mangyari ngayon. Gusto po nila ang masunod ay sila. Hindi po ang proseso ng batas. Hindi po ang batas ang masunod. Dahil po sa sobra po nilang kagahaman. Yung sinasabi nga ng Vice President, nung makabalik po sila sa kapangyarihan, lagi po natin inuulit. Ang sabi ng Vice President, ano po? Ayaw na nilang mawala itong muli sa kanila. Di ba? Dahil nga sila'y gahaman, greedy, swapang, ganid. Dahil may mga bonuses nga naman. Kayamanan, kapangyarihan, at pulburon, umano. Ayon yan sa Vice President. At bilib naman tayo kay Tito Sen, mga tamay, kay Tito Soto. Napakaraming problema ng bansa. Lalong-lalo ang korupsyon. Korte Suprema na nagsalita. Korte Suprema. Samantalang nahandyan, napakalaking issue. Trilyon, bilyon. Pero itong sa Vice President, walang matibay na ebidensya. Mismo ang COA, hindi sumasang-ayon ang COA. COA na mismo. Walang sinasabi ang COA na korap ang Vice President. Maliban lang po sa mga tao na ito. Dito sa mga oposisyon sinasabing administrasyon. Hindi po ba? Dito sa administrasyon. At sa mga makakaliwa. Dahil nga po mga kabayan, sila po kasi tatamaan dyan eh. Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na sila ang napakaraming kasalanan ginawa sa ating bayan. Alam po nila yan. Mga kabayan, pinagtatakpan lang po nila dahil sila po yung nasa power. Kaya nga po hindi nila magugustuhan na ang Vice President ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Malilintikan silang lahat, pati ang makakaliwang grupo. Delikado po yan. Mga kabayan, lahat po yan ay mananagot. Mananagot po yan sa batas at sa mga Pilipino. Lalo-lalo po ang mga pinagagawa nilang kasalanan sa ating bansa. Pagyurak sa ating bansa, sa ating kapirahan, pagnanakaw, pandarambong. Di ba? Pagiging hudas sa bayan, sa bansa. Dahil sa ginawa kay dating Pangulo. Sama-sama po yan. Pananagutan po nila lahat yan. Lalong-lalo ang pagnanakaw sa kabangyaman. Di po ba? Sa taxpayer. Grabe. Kaya pagkakaisahan po talaga nila yan. Kaya nga po pinalitan si Escudero. Di ba? Si Senator Escudero. Kaya pinalitan bilang Senate President. Dahil layunin na po nila yan. Meron silang mga Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. At meron pa nga silang Oplan Horus umano. Yung Oplan Horus. Hindi po ba? Sama-sama yan. Kaya itong mga tao na ito, katulad po ni Senate President Soto, tumanda na po mga tambay. Tumanda na po sa politika. Pero wala po tayong nakitang paninindigan ng taong ito. Meron po ba paninindigan ito? Meron po ba itong prinsipyo? Ito po ba may dignidad pa? May dignidad? Alam niya, tumanda ka na riyan. Alam mo, ang lakaran dyan sa inyo, lalong-lalo sa inyong institusyon. Ang institusyon nyo ang pinakabulok, pinakaraten, di ba? Korap na institusyon ayon sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Bulok na bulok sa korupsyon. Tapos yung walang korupsyon, pilit nyong ginagawa ng korupsyon. Samantalang nahandyan mismo sa bakuran nyo, kayo-kayo, may issue ng korupsyon. Lalong-lalo ang House of Representatives. Wala ka man lang tinututukan dyan. Nahandyan na. Magiging, ang taong bayan ay bibilib sa'yo, Senator Soto. Bibilib sa'yo ang taong bayan. Kung tinutukan mo at hinanap mo talaga ang problema ng bansa, ang nagbibigay ng problema sa ating bansa, ang nagnanakaw talaga sa ating bansa. Kung yan sana ang talagang layunin mo, masugpo at makilala at mapanagot talaga ang tunay na magnanakaw sa ating bansa. Senator Soto, nahandyan na. Meron na nagpatotoo. Meron na isang Marine. Meron ng Master Sergeant na si Gutesa.
handa na tumistigo at marami pang susunod na mga kabaro niya na nagamit ng mga politiko sa korupsyon. Di po ba? Sila ang nagamit mag-deliver ng sako-sakong basura na nilagay sa maleta. Di po ba? Nahandyan na. Pero ano ginawa nyo? Binaldado nyo. Tinanggal nyo. Biglang nawala. Nagkandaleche-leche sa Senado, lalo-lalo sa Blue Ribbon. Bakit nagkaganon? Tapos ngayon, babalik ka na naman kay Vice President. Anong klase kang politiko? Saan ka naglilingkod, Senator Soto? Naglilingkod ka ba sa taong bayan? O sa kumpare mo? O kaalyado mo? O sa kapwa mo politiko umano? Diyan ka ba naglilingkod? Hindi ba sa kapakanan ng taong bayan? Politiko ka, lingkod bayan ka, pero mukhang pumapabor ka sa kapwa mo politiko. Bakit? Meron kayong agenda? Political agenda? Political ambition? Hindi kaya. Dahil alam naman po namin, di ba, na hinahanda rin nyo yata ang inyong pamangkin. Hindi kaya na sa mga darating na panahon ay magiging presidente rin sa layunin nyo kaya? Na ayaw nyong matumbok at matuklasan na magiging sangkot din ang inyong pamangkin, ang inyong kaalyado sa korupsyon ng flood control? Hindi kaya? Kaya ayaw nyo nang tumbukin ang malalaking isda, malalaking ulo dahil kumpare, kaalyado, ka-uniteam? Hindi kaya? Mga kababayan, masyado pong napaghahalata si Senator Tito Soto, mga kababayan. Korte Suprema na. Korte Suprema na nagdesisyon. Majority ng mga justices natin. Matatalino. Kataas-taasan na Korte Suprema. Pero wala pa rin po silang bilib at tiwala sa desisyon ng Korte Suprema. Ganyan po katindi ang mga taong ito. Mas matalino pa sa mga justices natin. Para lang po sa pamumulitika, pagpapabagsak sa politiko. Ganyan po. Dahil, yung lagi natin sinasabi mga kabayan, delikado silang lahat. Lahat po ng mga sinungaling, magnanakaw na politiko, yan po ang kinatatakot nila. Kabado po sila lahat dyan. Ang mga magnanakaw at sinungaling na politiko sa ating bansa, delikado po sila kay Vice President pag naging Pangulo. Yung ginagawa nilang investigasyon ngayon, naubod ng bagal, dinadivert pa ang issue, at pilit pong nalilinis ang kanilang pagnanakaw at pagsisinungaling sa taong bayan dahil sa ginagawa nila ngayon na nakita niyo po, delay tactics. Tapos, kung saan-saan na po napupunta ang investigasyon, ayaw tumbukin ng malalaking ulo ng korupsyon sa ating bansa. Never mangyari po yan sa Duterte. Lalo-lalo po kay Vice President Sara Duterte na meron po siyang alam sa mga politiko. Meron po siyang ebidensya dahil siya po'y na sinabi niya, nagpahiwatig po siya. Siya rin po ay nagpaimbestiga gamit ang kanyang confidential fund. Kaya nga nalaman niya na grabe ang korupsyon. Di ba lalo-lalo yung 2 tao na pinangalanan niya? Si Saldico at ang tinatawag niyang Tambaluslos. Di ba? Kaya niya imbestigahan at tinutumbok niya na. Kaya lang, pagdating sa binagongang Pilipinas, hindi po mangyayari yan na matutumbok ang tunay na korupsyon at tunay na magnanakaw ang malalaking ulong isda at mga buhaya. Hindi po. Kaya nga po may protection sila sa lahat. Nahandyan ang DOJ, umano, NBI umano, lalong-lalo po ang ombudsman umano. Puro tao po nila yan. Politiko ang nakalagay riyan. Lalong-lalo sa ombudsman, isang politiko. Isang matandang politiko. Matandang politiko na, mga tamay, ang nilagay sa ombudsman. At kaalyado pa nila, umano. Hindi po ba? Kahit nga sangkot ang anak sa illegal na damo, naging ombudsman. Kahit nagpakidnap sa dating Pangulo, umano, naging ombudsman. Ganyan po sila katindi.
proteksyonan ang bawat isa. Kailangan nilang proteksyonan hanggang sila ang namumuno. Kaya nga po gagawa po ng paraan yan para po pabagsakin ang magpapabagsak sa kanila. Hindi po ba? Ang magpapakulong at babawi ng mga ninakaw nila. Kailangan nilang pabagsakin si BP Sara. Di po ba? Nandiyan na po yan. Pati ombudsman. Tutok na tutok po yan sa mga issue ng mga Duterte. Kaalyado ng mga Duterte. Hindi po ba? Kaya ngayon, nakita po natin ang tunay na layunin umano ng isang Tito Soto, mga kabayan. Ang layunin ng Tito Soto, tumanda na ng tumanda. Hindi pala ito umano para sa bayan. Para lang pala ito sa mga pangsariling interes lamang, mga kabayan. Pinagkatiwalaan po yan ni dating Pangulong Duterte. 6 na taon pong naging Senate President po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Lahat po ng magagandang ginawa ni Pangulong Duterte ay aprobado po nila. Pinopondohan po. Lahat po, pati po ang war on pulburon ay kasama po sila, mga kabayan, sa nagpondo. Hindi po ba? Pero nung nakapasok na po ang binagoong Pilipinas, nakita po natin, hindi po sila mga balimbing. At naglabasan na po talaga ang mga tunay kung ano sila na politiko sa ating bansa. Mga kababayan, yan po ang mga politikong 2-5 umano. Doble kara. Hindi mga balimbing, mga kababayan. At pang sariling interest lang yata ang layunin. At pakinabang sa ating bansa. Hindi sila ang tunay na lingkod bayan. Never, mga kababayan. Komento ko po. Makikita mo ang tunay na lingkod bayan, mga kababayan, saan? Sa nagdaang administrasyon. Hindi po 100% na sila po ay malinis na politiko. Pero nakita mo yung majority, yung malaking porsyento na maganda ang nagawa sa ating bansa. Hindi po sila perfect ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero nakita mo yung malaking pagbabago nung siya yung umupo. Ngayon, nakakita ba tayo ng malaking pagbabago ngayon sa ating bansa? Mula nung sila umupo, walang inatupag ang mga demonyong ito, mga hayop na ito, umano, mga hindot na ito, umano. Dalin tayo, mag-4 na taon na sa pamumulitika at korupsyon. Paglilingkod nila yan, mga hindot na yan, mga kababayan. Binaon pa tayo sa utang na wala tayong nakikita. Puro ghost project. Unbelievable. At nilulubog pa tayo sa utang at sa baha. Ganyan katitindi ang mga tao na yan. Kaya dito po mga tambay, ano ang aasahan po natin sa isang Tito Soto, mga kababayan? Tumanda na, malapit na sa hukay, umano mga katambay. Ilang panahon na lang, malapit na rin po tayo sa hukay, Senator Tito Soto. Kailan ka pa gagawa ng kabutihan para sa mga Pilipino? Ngayon, kailangan sugpuin ang korupsyon na napakalalaki magmula sa taas hanggang sa baba at mismo sa bakuran mo. Pero nakatuto ka lang sa pamilya Duterte. Hindi kaya? Ganyan po katindi ang Senate President na malapit na rin sa hukay umano. Tumanda na ng tumanda na wala yatang pinagkatandaan. Anong klaseng politiko ka, Senator Soto? Dahil lang sa pagiging ambisyon, umano, sa kapangyarihan, naglilingkod ka na? Saan? Sa utang na loob? Dahil nanalo ka? Ganun ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po, kailangan i-save ang mga kumpare, tumulong, kaalyado. Ganon na nakikita namin mga Pilipino sa iyo, Senator Soto. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganon din po mga kabayan sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po mga kabayan. Thank you rin po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you po kay Tatay Nick na nagbigay po ng biyaya.
Maraming salamat po sa inyo, Tatay Nick. Ingat-ingat po kayo sa lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po, Tatay Nick. Ng, I think, Canada po, si Tatay Nick. At ganun din po mga tambay, thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At yung panalangin at dalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis at makabalik po sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po, mga kababayan. At magdasal din po tayo para sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan. Muli po mga tambay, thank you po. Konting tiis lang po. At may hangganan naman po ang lahat. Hindi naman po magtatagumpay ng pangmatagalan ang kasamaan. Lagi pong mananaig ang kabutihan, mga kababayan. Dasal-dasal lang po tayo. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.